Ay, patulog na sana ako. Jo! Jo! Tumawag si boss at saka si Alan. Pinapupunta daw tayo doon. Eh, may pamanok daw. Hindi na nga, kakakain ko nga lang din, hindi na sana ako pupunta. Nakahiga na ako, tawag ng tawag si Kalbo, taka si Alan. Hinahanap daw. Nagtapon ng basura eh. Hinahanap daw tayo. O tara. Sabi niya, punta daw kayo. Eh, hindi na sana ako pupunta eh. Tinatamad na ako at kumain na ako. Late na nagsabi si boss. 10 minutes na lang ay parating na yung chicken. Ay tumawag si Alan, hinahanap daw tayo. Ay, kabibihis ko nga lang, mabilisan nga lang. Huwag ka na magbihis, mag-jacket ka na lang. Nakachinelas na ako. Napa-stamp mo na ba yan? Hindi na sana pupunta, nakahiga na ako. Sabi ko makatulog muna 1 oras bago pumasok. Ha? Oo. Sabi ko wala, tutulog na ako eh. Kumain ako kanina eh. Tapos sabi ko mga 1 oras tutulog na ako. Nakahiga na ako. Dumating ang Portal 2. Okay na. Eco-PR na kasunod niyan. So, tuloy-tuloy na yan. Oo, tuloy-tuloy na yan. 1 week eh. Bago nag-reply. Diba ang bilis paglabas ng Portal 1, Portal 2 na. Oo. Tuloy-tuloy na yan. Hindi sana ako pupunta eh. Sug pa ako eh. Sabi ko, punta pa ba ako? Di, nakahiga ako, tumawag pa. Hindi ko na nga sinisin yung message eh. Si Bay ba? Si Bay, tapos si boss nag-message ulit, Perds. Sabi niya, ganyan. Sabi ko, bakit ngayon na nag-message to? 10 minutes na lang, matutulog na ako. Papasok na rin mamaya, 1 oras na lang. Yeah. Sabi niya, next week Friday eh. Naku, parang may meeting pa yata Diyan yung mga sasakyan lahat nila. May pag-uusapang importante. Importanteng mahalaga. Kaya hinahanap tayo. Ay siguro dahil wala na nga worker, tayo na lang. Tapos hindi pa tayo pupunta. Kaya siguro hindi na pupunta tayo. Pupunti na nga lang worker, hindi pa tayo pupunta. Ay pa Charlie Charlie. We have a meeting? Lunch? Boss. Hi boss, morning. Morning sir. Hey, good morning. Hi sir. Oh, you got the fancy mask. The truck. Yeah. Maybe she was disappointed. No, smack. A few moments later. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Ay, thank you sir. Thank you. Thank you sir. You too, eh? Thank you. Sinabi na pala ni Kel eh. Ililihim mo pa sana, kaya lang siguro nung tumawag siya na para process yung LMIA mo, sinabi siguro ni Kel na hindi na kailangan kasi yan, lumabas na yung sa PR niya. Kaya alam ni boss na hindi mo na kailangan ng LMIA. Dami pa namin take out Pina-take out pa yung iba. Binigay pa sa akin itong price. Ang dami naman ito. Dami nga nung price. Yun ang kagandahan dyan kay Kalbo eh. Tama kanina. Pinapakinggan ko siya kanina. Sabi niya hope na makuha nyo lahat yung mga hinahangad yung PR application. Pero maloob-loob nun, alam niya. Alam naman niya. Sabi nga na kanina nakinig ko, nag-uusap si na pag na-PR na ba kayo? Pwede na ba kayong umalis? Alam kasi niya ilan na yung na-PR dito na umalis eh. Kaya kumbaga parang wag mo naman siyang bibiglain. Siguro bigyan mo ng after ma-PR mga taon, 1 taon. Nakatulong din. Nakatulong din naman yan sa application natin eh. Kaya kung basta hindi kagaya ng iba na pagka-PR walang 1 buwan, 2 buwan umalis. Alam naman niya. Pero kumbaga kahit papaano alam niya na pwede siyang iwanan kapag nakakuha tayo ng PR. Kumbaga gusto pa rin niya makatulong na ma-PR tayo.
natin. Oo nga, nagulat din ako eh. Sabi ko, ba't ganun? Parang nadagdagan yung oras natin parang bayad na 10 Parang, hours pre. kaya nga, parang, Bakit yung baka mali yun yung 2 shift natin, ginawang ginawang, nakapagtaka ilan lang yung 3 shift natin. tsaka yung cut off natin, February, February 25, tapos ilang days lang, di ba? 10 days Tapos, tapos 102. no, Kinumpit ko 10 hours a day. oh, 10 hours a day, tapos di ba? Oh. Sabi ko parang, parang ang laki ng sahod ngayon Tingin ko lang pre Baka Ay bakit pare-pares tayong sobrang sahod? Ha? O tiningnan ko din yung akin 10 days lang din ako 104, 102 din ako Diba? Oh. Divide mo. Malabas 10 hours a day. Oh. 10.2. Ay, paano nadagdagan sahod natin? Kaya nga sabi ko, ba't ang laki ng sahod ko ngayon? Nakakagulat. Hindi kami makapaniwala ni Johans doon sa inoras namin kasi nga nung mga nakaraan, yung mga sobrang oras namin, parang nakapix na kasi kami ng oras dito. Pag lumagpas kayo doon sa oras na yon, hindi na bayad. Pero ngayon parang hindi namin alam. Hindi pa namin ma-confirm kung binabayaran na yung mga sobrang oras namin. And then kaya naman nagpakain ngayon si boss. Kasi nga nung nabanggit ko nga sa inyo nung nakaraan, na na-confirm na balik na uli sa kanila yung farm, nabawi na nila. So parang celebration daw to. Pero ang totoo niyan, ito namang mga pagpapakain nito, is normal to dito na ginagawa every Friday. Pero ngayon is Wednesday. Nagulat nga kami bakit ang aga, kaya kanina nakahiga na ako. Nag-message si boss, 10 minutes na lang nadyan na yung chicken. So sabi ko papahinga na sana ako, 1 oras na lang papasok na kasi ako Anong nangyari, di na ako nakapahinga kasi nag-message nga si boss na Perds punta ka dito. Tapos tumawag pa nga yung kasama ko si Alan. So niyaya ko naman si Johans kasi nga hinahanap daw kaming dalawa. And then sabi mag-meeting daw, wala naman na pagmitingan. Nangyari nagkakumustahan lang, tapos nagka-share lang ng mga kung ano yung mga sitwasyon na ngayon dito sa farm. And then tanong niya kumusta na yung application namin. And then ang ganda naman ng usapan kanina. Sabi nga ni boss kanina, hope na sana lumabas na yung mga application ninyo. Kasi sabi ko nga po sa inyo, si boss marami na yan natulungan dito na naka-apply ng permanent residence application nila. And he is 100% willing to help talaga doon sa application namin ng permanent residency. Kagaya ng mga unang nakaalis na dito, after nila ma-PR, nagsialisan. So napapag-usapan nga namin ni Johans, talagang may idea naman si boss na possible na kapag lumabas yung PR, aalis kami. Pero syempre, di po ba nakakahiya na kapag pagka-PR mo, ilalayasan mo. Kaya nga lang, sabi ko nga po madala sa inyo, wala naman ditong permanente. Ika nga, kailangan talaga minsan na umalis ka sa comfort zone mo. Pero sabi ko nga, kung gagawin naman namin yon, I'll make sure na kung aalis kami dito is ika nga mga at least 1 year, 2 years, and then kailangan may kapalit kami. Yung bagang ika nga, boss, aalis ako mga 1 month and then ito yung kapalit ko. Pag alis mo, may kapalit ka na kagad. Ganun pa siya ang ginawa sa amin dito nung dinat na namin dito. Na bago sila umalis, kami yung kapalit. Kumbaga, tinuruan muna kami, trainin muna nila kami. And then pag alis nila, dahil PR na sila, marunong na kami. So ganun po yung nangyari. Kaya doon sa mga nagtatanong, Sir Verge, pag lumabas naman yung ninyo at kung may plano kayo umalis dyan, baka pwede kami. So hindi po ako makakasagot sa inyo. Kasi unang-una, hindi pa naman po natin alam kung kailan at wala pang kasiguraduhan. Basta masasabi ko lang sa inyo, standby lang po kayo and hopefully kung meron man talaga at kung sino yung talagang mapalad na ika nga ay nararapat na makapasok po dito, hindi po natin alam sa ngayon. And kapag dumating yung araw na yun, for sure mapupunta yun dun sa talagang karapat dapat. Hindi pa sana aminin ni Johans kay boss na lumabas na yung kanyang Portal 1 and Portal 2 and nag-iintay na lang siya ng kanyang Eco PR. Kaya lang tumawag yata sila boss kay Kel. Yung kasi si Kel yung nag-aasikaso ng aming LMIA dito sa farm. So kasi nga ipapaprocess dapat. Di po ba nung mga nakaraan nanganib nga kami. Dahil nga parang ang nangyari kay Johans is na out of status. So ang assurance na kinakailangan namin is kung if ever magkaroon ng problema yung aming PR application is willing pa rin si boss na mag-sponsor sa amin ng LMIA. So nilalakad niya yung LMIA namin. Kaya nga lang sabi ni Kel, hindi na kailangan ng LMIA ng mga yan. Kasi may status naman yan. At saka yung kay Johans is lumabas na nga yung Portal 1 and Portal 2. Kaya sabi nga ni boss, hindi mo na pala kailangan ng LMIA. So okay, at least ay may good news na. So
that is a green light na. Natatawa pa ako kanina kasi sabi ni boss parang ang ganda ng eyeglasses mo na na Ray-Ban Meta. So trinay niya kanina doon, hindi ko na lang pinakita sa inyo. So sinubukan ni boss kanina, sinuot niya kanina to doon habang nakaupo doon. Siya yung nasa pinakang center eh. And then pag sukat niya, sabi niya parang gusto ko yan, ang ganda. Tapos nag-try siya, pinag-play ko yung MP3. And then sabi niya ang ganda, puro high-tech na, hindi ko alam yan So magkano bili mo? Gana, parang nagustuhan pa niya tong eyeglasses natin. Kahit wala na, kwento-kwentuhan lang naman yung mga meeting namin dito. Hindi naman yung talagang parang ika nga ay nakaka-pressure na may dapat kayong mga sabihin o basta kainan lang, kwentuhan lang. And tingnan nyo naman guys. Ang dami ko pang pinabalot sa akin na chicken. Chicken wings, chicken thigh. And then ang dami pa ng price. Grabe. So ang dami ko pang pagkain ngayon. Tapos may merienda pa ako. So wala na. Talagang yung mga niluto ko baka next day ko na makain siya. So baka hindi na ako magpahinga ngayon kasi 15 minutes na lang papasok na rin ako. So antayin-tayin na lang tayo, pahipahinga na lang, and then mag-e-edit na lang ako siguro ng ilang vlog natin na may upload. Kasi kapag itinulog ko pa to, wala, sasakit na ang ulo ko. Yun lang talaga isang bagay na nagustuhan ko dito kaya ako nag-stay. Yun, napakalapit ng work, hindi mo na kailangan bumiyahe. Nagagamit lang yung sasakyan, pang grocery. And then kapag halimbawa at may mga kailangan kami dito sa bahay, naihingi naman namin kay boss, sira na yung lutuan, sira na yung washing machine, sira na yung ganito, ibinibigay naman niya. At kahit papano dito, kung solo ka, makakaipong ka. Kahit hindi kalakihan yung aming per hour. Dahil nga mura yung renta, so malaki yung masisave mo kumpara dun sa iba na mas malaki yung per hour pero mataas naman yung renta. Kaya isang napakalaking adjustment doon sa ibang mga kababayan natin na nasa katulad ko na sitwasyon na mababa nga yung per hour. And then kumuha ng family. Lumaki yung renta. Lumaki nga yung rate from 18 naging 22, 23, 24, 25. Pero yung itinaas niya ng per hour niya, inapupunta na sa renta. Sabi ko nga, pag dumating yung tamang panahon, kakausapin ko si boss. Boss, baka may mura ka diyang bahay na pwedeng, yung kasi ito is pang workers accommodation eh. Kagaya nung, magsasabi tayo nung kagaya nung binigay niya dito mga bahay na solo. As in, walang kasama sa bahay. May sariling CR, may sariling na mas makakamura. Siguro kapag nangyari yun, at ibinigay niya, baka mag-stay na lang ako dito. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. At papasok na rin naman ako. 5 minutes na lang, magre-ready na ako. See you sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.